Narito ang bayad sa lahat ng pagod mo, Camille. Sana sapat na yan para makapagsimula ka muli sa probinsya. Ang boses ni Leonard ay malamig pa sa hanging nagmumula sa aircon ng mansyong yon. Ibinaba niya ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng hapagkainan. Eksakto sa tabi ng pinggan ng mainit na adobong manok na kanina lang ay masayang inihanda ni Camila. Ang bango ng bawang na iginisa sa pagmamahal ay tila naging amoy ng isang mabulok na pangarap sa loob ng silid na yon. Nakatayo si Camila, suot ang kanyang luma at kupas na apron na may bahid pa ng uling. Pinaghirapan niyang tipirin ang bawat sentimo mula sa kanyang paglalabada para lamang makabili ng paboritong manok ni Leonard. Gusto niyang ipagdiwang ang 3 taon ng kanilang pagsasama. Sa loob ng bulsa ng kanyang apron, dahan-dahang hinawakan ng kanyang magaspang na daliri ang isang maliit na panyo na binurdahan niya ng mga titik na L at C. Isang simpleng regalo, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang nadurog nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng tila galing sa isang mamahaling magazine. "Sweetheart, is this the girl?" Maarteng tanong ni Yvette. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng lason. Amoy na amoy ni Camila ang halimuyak ng mamahaling pabango. Isang halo ng rosas at vanila na agad na pumatay sa amoy ng kanyang nilutong pagkain. Lumapit si Yvette sa mesa. Ang kanyang mga daliring may mahahabang kuko na kulay pula ay dahan-dahang dumapos sa braso ni Leonard. Doon, sa ilalim ng liwanag ng chandelier, kuminang ang isang dambuhalang brilyante sa kanyang daliri. Isang singsing na kahit ibenta ni Camila ang kanyang buong buhay ay hindi niya kailanman mabibili. "Camila, meet Yvette, my fiancé," sabi ni Leonard nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng babaeng nag-alaga sa kanya. "Sa loob ng 3 taon, magpapakasal na kami sa susunod na buwan. Kaya pakiusap, bago pa dumating ang mga magulang ko, umalis ka na." Parang may isang malaking bato na bumara sa lalamunan ni Camila. Ang init ng kalan na kanina lang ay nagbigay sa kanya ng sigla, ay tila lumipat sa kanyang mga pisngi bilang isang nakakapanghina na hiya. Ang kanyang mga paa ay naging parang yelo, hindi makagalaw, habang ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na nahulog sa matigas na sahig at nagkapit piraso. "Fiancé?" Ang tanging salitang lumabas sa tuyot niyang labi. Taglish ang gamit niya, ngunit ang tunog nito ay puno ng panginginig ng isang taong nawalan ng lahat. "But Leonard, you said..." "Sabi mo, ako lang." Tumawa ng mahina si Yvette, isang tawang mapang-uri. "Oh darling, you were just a temporary relief. Isang pahinga mula sa pagod ng mundo. Look at yourself in the mirror, girl. Doon ba sa tingin mo ay nababagay ka sa tabi ng isang katulad ni Leonard?" Tiningnan ni Camila ang kanyang sariling mga kamay. Maitim ang mga kuko dahil sa trabaho, ang balat ay bitak-bitak dahil sa sabon at semento. Pagkatapos ay tiningnan niya si Yvette. Makinis, maputi, at mukhang hindi pa nakakahawak ng kahit anong mabigat sa buong buhay nito. Ang pagkakaibang yon ay parang isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang mukha. Sa sobrang sakit, hindi na niya nagawang umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo sa loob ng kanyang mga mata dahil sa matinding puot at pagkabigo. Dahan-dahan niyang kinuha ang platito ng adobo at akmang ilalagay sa harap ni Leonard. Ngunit sa panginginig ng kanyang kamay, ang sarsa ay tumalsik sa mamahaling puting tablecloth ng mesa. "Ay! Look what you've done! Ang dumi-dumi mo talaga!" Sigaw ni Yvette habang diring-diri na lumalayo. Hindi sumagot si Camila. Tinalikuran niya ang mga ito at dahan-dahang hinubad ang kanyang apron. Bawat hakbang niya palayo sa mesa ay parang paghila sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang matinding hilo ang bumalot sa kanya. Ang sikmura niya ay biglang bumaligtad, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa isang katotohanang kanina pa niya nararamdaman, ngunit pilit na isinasantabi. Napahawak siya
sa hamba ng pinto. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba sa kanyang tiyan na patagpas sa ngayon, ngunit alam niyang may buhay na doon. Isang buhay na nabuo mula sa isang kasinungalingan. Ganito na lang ba ang halaga ko, Leonard? Bulong niya sa hangin, sapat na para marinig ng lalaking nakatalikod na sa kanya, na parang isang basahan na pagkatapos gamitin ay itatapon na lang sa tabi. Walang sagot. Ang tanging narinig niya ay ang tunog ng pag-urong ng upuan ni Leonard at ang malambing na paglalambing ni Yvette tungkol sa kanilang nalalapit na honeymoon sa Paris. Lumabas si Camila sa mansyon na walang dalang anuman, kundi ang basang panyo sa kanyang bulsa at ang mabigat na lihim sa kanyang sinapupunan. Sa labas, nagsisimula ng pumatak ang ulan, hinuhugasan ng amoy ng bawang at tuyo sa kanyang balat. Ngunit hinding-hindi nito mahuhugasan ang hapdi ng pagtatraidor na nakaukit na sa kanyang puso. Ang ulan sa Maynila ay hindi lamang simpleng patak ng tubig. Ito ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Camila. Malamig at walang pakiramdam. Naglalakad siya sa gilid ng kalsada, bit-bit ang isang lumang maleta na mabilis na nababasa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang iniwan niya sa loob ng mansyong yon. Pagdating niya sa maliit na silid na kanyang inuupahan, ang silid na akala niya ay naging saksi ng isang tapat na pag-ibig, tumigil ang kanyang mundo. Ang kanyang mga gamit, ang iilang pirasong damit, at pati ang maliit na radyong laging pinakikinggan niya habang naghihintay kay Leonard ay nakatambak sa labas ng pinto, balot ng itim na plastik. Aling Martha? Tawag niya sa may-ari ng paupahan. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang matandang babae na may hawak na pamaypay. Ang mukha ay puno ng pagkukunwari. Ay Camila, mabuti at dumating ka na. Pasensya ka na ha? Pero tumawag na ang assistant ni Sir Leonard. Bayad na raw ang lahat ng abala mo at kailangan mo nang bakantihin ang kwartong ito ngayong gabi. Ngayong gabi? Pero Aling Martha, gabi na po at malakas ang ulan. Saan ako pupunta? Ang boses ni Camila ay halos pabulong, pilit na itinatago ang panginginig. Ay nako, iha. Huwag mo na akong idamay sa drama ninyo. Parinig ni Aling Martha habang tinitingnan ang dulo ng kanyang mga kuko. Utang na loob ko pa ba na patuluyin ka rito? Sabi nila, binigyan ka naman daw ng sapat na pera para makauwi sa probinsya ninyo. Gamitin mo na lang yon. Ayaw ko ng gulo rito. Baka madamay pa ang pangalan ng paupahan ko sa pagiging other woman mo. Ang salitang other woman ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Camila. Ang hiya ay gumapang mula sa kanyang mga paa hanggang sa kanyang mukha na nagpula sa tindi ng insulto. Hindi siya ang iba. Siya ang nauna. Siya ang nangalaga. Ngunit sa mata ng mundo at ng mga taong nababayaran ng pera ni Leonard, siya ay isang basura lamang na kailangang iligpit. Dahan-dahan niyang binuhat ang kanyang basang maleta. Hindi siya nagmakaawa. Ang kanyang katahimikan ay ang tanging sandata na natitira sa kanya. Habang hinihila ang maleta sa madilim at maputik na eskinita, naramdaman niya muli ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto at ang kanyang sikmura ay muling nagrebelde. Napaupo siya sa isang waiting shed, ang tanging kanlungan niya laban sa hagupit ng bagyo. Kinuha niya ang sobrang iniwan ni Leonard sa mesa kanina. Ang sobrang sa huli ay pinulot niya rin dahil sa kawalan ng pagpipilian. Binuksan niya ito. Ang amoy ng mga bagong perang papel ay tila amoy ng dugo para sa kanya. Ang halagang iyon ay ang kabayaran sa 3 taon ng kanyang kabataan, sa kanyang mga pangarap, at sa dangal na tinapak-tapakan. Ganito lang ba ang halaga natin, anak? Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang init ng kanyang palad ay ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na hindi pa siya tuluyang patay sa loob. Biglang tumunog ang isang telebisyon sa katabing karinderya. Ang balita ay tungkol sa Grand Engagement of the Year
Nakita niya sa screen ang mukha ni Leonard, nakasuot ng tuxedo, masayang nakangiti habang nakayakap kay Yvette na suot ang isang puting gown na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ang caption sa ibaba ay mababasa, "A match made in heaven." Napatawa ng mapait si Camila. Ang langit na sinasabi nila ay ang impyernong kasalukuyang kinatatayuan niya. Ang bawat flash ng camera sa screen ay tila mga kidlat na sumusunog sa kanyang natitirang pasensya. Tumayo siya. Kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, hindi siya uuwi sa probinsya para magtago sa hiya. Uuwi siya para mabuhay. Ang bawat sentimo sa loob ng sobrang iyon ay gagamitin niya, hindi bilang regalo mula kay Leonard, kundi bilang utang na loob na babayaran ng lalaki sa darating na panahon, kasama ang interes ng bawat luhang pumapatak ngayon sa putikan. Isang bus ang huminto sa kanyang harap. Ang destinasyon, Bicol, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat at kung saan niya ililibing ang kamilang mahina at nagmamahal ng bulag. Sumakay siya sa bus, hindi lumingon sa likod. Ngunit bago pa man makalayo ang sasakyan, isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puson. Dahilan para mapakapit siya ng mahigpit sa upuan. Ang puting tela ng kanyang palda ay dahan-dahang nabahira ng isang maliit na batik ng kulay pula. Ang loob ng bus ay puno ng amoy ng lumang leather, krudo, at ang tuyot na lamig ng aircon na tila sumasabay sa panginginig ng kalamnan ni Camila. Nakasandal siya sa bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Maynila na dahan-dahang naglalaho sa dilim, parang mga alaala ng 3 taong itinapon na sa basurahan. Bawat lubak na tinatahak ng sasakyan ay nagdudulot ng matalim na kirot sa kanyang puson. Napapikit siya ng mariin, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang upuan. Sa kanyang isip, tanging isang panalangin ang namumutawi. Huwag muna ngayon, huwag mo silang bawiin sa akin, sila na lang ang meron ako. Ang dugo sa kanyang palda ay tuyo na. Naging isang madilim na mantsa na tila isang sumpa ng kanyang pagkakamali. Lumipas ang mga oras sa gitna ng katahimikan at ang mahinang ugong ng makina. Nang magsimulang sumilip ang unang sinag ng araw sa abot-tanaw, nagbago ang tanawin. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga luntiang bukirin at mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin. Ang amoy ng basang lupa at usok mula sa pagsisiga ay pumasok sa loob ng bus nang bumukas ang pinto sa kanyang hintuan. Ito ang Bicol, ang lugar kung saan siya lumaki na may pangarap na makatulong sa pamilya, ngunit ngayon ay nagbabalik na may dalang kahihiyan. Pagbaba niya ng bus, ang bigat ng kanyang maleta ay hindi maikukumpara sa bigat ng kanyang mga paa patungo sa kanilang maliit na kubo. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na kasalukuyang nagtitipon ng mga tuyong dahon sa bakuran. Ang matanda ay tumigil sa paggalaw. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pilit na kinikilala ang babaeng naglalakad sa gitna ng pilapil. Camila, anak? Ang boses ni Nanay Rosa ay puno ng pagtataka at kaba. Hindi nakasagot si Camila. Nang maabot niya ang bisig ng kanyang ina, doon lamang bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa matigas na lupa, ang kanyang mga luha na kanina pa pinipigilan ay tuluyan ng umagos, humahalo sa alikabok ng probinsya. Nay, patawad po. Nay, wala na po akong matuluyan. Hikbi niya. Ang bawat salita ay parang isang piraso ng basag na salamin na lumalabas sa kanyang lalamunan. Walang tanong, walang panunumbat. Naramdaman ni Camila ang magagaspang ngunit mapagkalingang kamay ni Nanay Rosa na yumayakap sa kanya. Amoy luya at pawis ang kanyang ina, isang pamilyar na amoy na nagparamdam sa kanya na sa wakas, ligtas na siya mula sa lason ng lungsod. Dinala siya sa loob ng kubo, sa maliit na silid na may banig na, tila naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang sakit sa kanyang tiyan ay bumalik, mas matindi at mas malalim. Ang pawis ay namuo sa kanyang noo
at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Agad na ipinatawag ni Nanay Rosa ang matandang doktor sa kanilang baryo. Sa loob ng maliit na kwarto, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Camila at ang tunog ng pag-urong ng mga kasangkapan. Pinanood ni Camila ang doktor habang sinusuri siya nito gamit ang isang lumang stethoscope. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. "Kumusta ang anak ko, Dok?" tanong ni Nanay Rosa. Ang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin ang doktor kay Camila. Pagkatapos ay muling ibinalik ang pansin sa tiyan nito. May isang kakaibang ekspresyon sa mukha ng matanda, isang halo ng gulat at paghanga. Himalang kumapit ang mga bata. "Sa kabila ng stress at pagod na pinagdaanan mo, iha," sabi ng doktor habang dahan-dahang nililigpit ang kanyang mga gamit. "Mga bata?" Ulit ni Camila. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Dok, anong ibig ninyong sabihin?" Tumingin ng diretso ang doktor sa kanyang mga mata. "Camila, kailangan mong triplehin ang pag-iingat mo. Hindi lang isa ang dinadala mo. 3 ang tibok ng pusong naririnig ko sa loob ng sinapupunan mo." Nanigas si Camila sa kanyang kinahihigaan. 3. 3 buhay na bunga ng isang pag-ibig na itinuring na basura. Isang biyayang dumating sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Ngunit kasabay nito ay isang malaking hamon. Paano niya bubuhayin ang 3 anak sa gitna ng kahirapan habang ang kanilang ama ay naghahanda na para sa isang marangyang kasal sa piling ng iba? Lumipas ang 5 tag-ulan at 5 tag-init na tila isang mahabang prosesyon ng paghihirap at pagtitiis. Ang mga palad ni Camila, na dati ay malambot at tila porselana, ay naging magaspang na ngayon, puno ng mga kalyo mula sa pagpalo ng mga basang labada sa batuhan ng ilog at pagbabalat ng mga tuyong niyog sa koprahan. Ang bawat guhit sa kanyang mga kamay ay kwento ng bawat pisong pinaghirapan niya para mabigyan ng gatas ang 3 anghel na nagpabago sa kanyang mundo. "Nanay, luto na po ba ang kamote?" Ang boses na yon ay galing kay Leo, ang panganay sa 3, na may mga matang eksaktong kopya ng mga mata ng lalaking naging sanhi ng pagkawasak ng puso ni Camila. Kasunod niya sina Mia at Noel na kahit pawisan at madumi ang mga paa mula sa paglalaro sa pilapil, ay laging may dalang ngiti na tila isang gamot sa pagod ng kanilang ina. Sa loob ng kanilang maliit na dampa, walang aircon, walang malambot na kama. Ang tanging maririnig ay ang hunin ng mga kuliglig at ang mahinang pag-ugoy ng duyan. Inihain ni Camila ang 1 pirasong tinapay at 2 pirasong saging sa gitna ng hapagkainan. Ito lang ang nakayanan ng kanyang kinita sa paglalabada ngayong araw. "Hati-hati kayo, ha?" sabi ni Camila habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang kanyang kupas na bimpo. Amoy perla at sikat ng araw ang kanyang buong pagkatao. Isang amoy na para sa kanyang mga anak ay ang pinakamababangong halimuyak sa mundo. Pinanood niya ang 3. Kinuha ni Leo ang tinapay, hinati ito sa 3, ngunit sadyang ginawa niyang mas malaki ang mga bahagi para sa kanyang mga kapatid. "Kain na kayo, Mia, Noel. Busog pa ako, uminom ako ng maraming tubig kanina." Pagsisinungaling ng batang paslit, isang katangi ang nakuha niya sa kanyang ina. Ang unahin ng iba, bago ang sarili. Naramdaman ni Camila ang isang matinding kurot sa kanyang dibdib. Ang awa para sa kanyang mga anak ay mas matindi pa sa galit na nararamdaman niya para kay Leonard. Sa bawat gabi na naririnig niyang kumakalam ang sikmura ng mga ito, lihim siyang umiiyak sa ilalim ng kumot. Hinihiling na sana ay siya na lang ang maghirap, huwag lang ang kanyang mga bata. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya sumuko. Hindi siya naging biktima ng tadhana. Ang bawat pangungutya ng mga kapitbahay tungkol sa kanyang pagiging walang asawa ay ginawa niyang tuntungan para lalong magsumikap. Isang hapon, habang nagtutuyo ng mga labada si Camila, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa kanilang baryo.
Ang makintab na pintura nito ay tila isang malaking insulto sa mga bakubakong daan at mga barong-barong na nadadaanan nito. Huminto ang sasakyan sa tapat ng opisina ng kapitan, eksaktong malapit sa lugar kung saan nagtatrabaho si Camila. Isang lalaking nakabarong ang bumaba, may hawak na mga dokumento. Magandang hapon po. Kami ang kinatawan ng LV Development Corporation. Narito kami para sa planong pagbili ng lupang ito para sa itatayong bagong resort at golf course. Anunsyo ng lalaki sa harap ng mga nagtatakang magsasaka. Nabitawan ni Camila ang hawak niyang palanggana. Ang tubig ay tumalsik sa kanyang bota, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang pangalang LV Development ay hinding-hindi niya malilimutan. Iyon ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Leonard. Mula sa bintana ng sasakyan, dahan-dahang ibinaba ang salamin. Isang pares ng mga mata na nakatago sa likod ng mamahaling shades ang tumingin sa paligid. Kahit 5 taon na ang lumipas, kahit may suot itong mamahaling relo at mukhang mas naging makapangyarihan, kilala ni Camila ang bawat anggulo ng mukhang iyon. Si Leonard, narito siya sa lupang pinagtataguan ni Camila. At ang mas masahol pa, narito siya para kunin ang tanging bagay na natitira sa mga tao roon, ang kanilang lupa. Nanay, tignan mo, may malaking kotse. Sigaw ni Noel habang tumatakbo patungo sa sasakyan. Hindi alam na ang lalaking nasa loob nito ay ang dahilan kung bakit wala siyang ama na matatawag sa loob ng 5 taon. Nanigas ang buong katawan ni Camila. Gusto niyang takbuhin ang kanyang anak at itago ito sa likod ng kanyang mga palda, ngunit tila nakadikit ang kanyang mga paa sa putikan sa loob ng isang penthouse sa Makati kung saan ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at marmol. Ang katahimikan ay tila isang makapal na kumot na nakakasakal. Nakatayo si Leonard sa harap ng malawak na bintanang salamin. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga pako sa kanyang dibdib. Sa loob ng 5 taon, nakamit niya ang lahat ng pangarap ng isang negosyante, kayamanan, kapangyarihan, at isang asawang hinahangaan ng lahat. Ngunit sa tuwing uuwi siya sa bahay na ito, pakiramdam niya ay pumapasok siya sa isang magarang nicho. Sweetheart, hindi mo na naman ginagalaw ang wine mo. Ang boses ni Yvette ay kasing tamis ng pulot. Ngunit para kay Leonard, ito ay tila tunog ng isang sirang plaka. Lumapit ang babae, suot ang isang mamahaling silk na pantulog, at yumakap sa likod ng asawa. Ang amoy ng kanyang pabango ay kasing tapang ng dati. Isang amoy na laging nagpapaalala kay Leonard sa gabing itinapon niya ang isang babaeng amoy bawang at pagmamahal. Iniisip ko lang ang proyekto sa Bicol. Tipid na sagot ni Leonard habang dahan-dahang tinatanggal ang mga kamay ng asawa. Bicol na naman. 5 taon na ang nakalipas mula nang sadyang mawala ang anak natin dahil sa stress ng trabahong yan, hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Ang boses ni Yvette ay biglang naging paos, isang pekeng lungkot na laging ginagamit niya para makonsensya ang asawa. Kung hindi lang ako nakunan noon, siguro ay may nagtatakbo ng bata rito sa loob ng penthouse. Humarap si Leonard. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Yvette, alam kong mahirap para sa'yo, pero hindi natin kailangang pag-usapan yan gabi-gabi. Tumalikod si Yvette at lumakad patungo sa kanilang kama, ngunit sa loob ng kanyang isip, ang takot ay nagsisimulang gumapang. Alam niya ang katotohanan. Alam niyang walang batang nawala dahil hindi naman siya kailanman nabuntis. Ang lahat ay isang malaking palabas, ang mga pekeng medical record, ang kunwaring pag-iyak sa ospital, ang lahat ng drama para lamang itali si Leonard sa isang kasal na puno ng kasinungalingan. Sa loob ng 5 taon, napanatili niya ang mitya ng kasalanan sa puso ni Leonard at iyon ang tanging dahilan kung bakit hindi siya nito maiwan. Ngunit may isang bagay na hindi kontrolado ni Yvette, ang alaala ni Camila. Binuksan ni Leonard ang kanyang drawer sa gilid ng mesa. Doon,
Sa ilalim ng mga papeles ng kumpanya ay may isang maliit na panyo. Kupas na ito, may bordang titik na L at C. Ito ang panyong naiwan ni Camila sa mansyon noong gabing iyon. Sa tuwing hinahawakan niya ang telang ito, tila nararamdaman niya ang init ng kamay ng babaeng kailanman ay hindi humingi ng kahit anong material na bagay sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang kayamanang meron siya ngayon ay tila mga barya lang kumpara sa kapayapaang naramdaman niya noon sa maliit na silid kasama si Camila. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang pagpunta sa Bicol para sa bagong proyekto ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa isang madilim na sulok ng silid, lihim na nagmamasid si Evet. Nakita niya ang panyong hawak ng asawa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa mag-iwan ito ng mapulang marka. Ang selos ay tila isang apoy na muling nagliyab. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng itinayo ko, bulong ni Yvette sa kanyang sarili. Kung kailangang ibaon ko ang babaeng yan sa limot ng paulit-ulit, gagawin ko. Hindi alam ni Yvette na ang tadhana ay hindi isang bagay na maaaring bayaran ng pera. Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan, at ang bawat utang na loob na kinuha niya sa pamamagitan ng panlilinlang ay malapit na ring singilin. Ang lamig ng gabi sa Makati ay walang pinagkaiba sa lamig ng relasyong binuo sa ibabaw ng mga serye ng pagtatraidor. Habang ang dalawa ay natutulog sa magkahiwalay na dulo ng kanilang malawak na kama, sa kabilang dako ng bansa, 3 bata ang mahimbing na natutulog sa isang banig. Magkakayakap, protektado ng isang pag-ibig na walang anumang bahid ng ginto. Ang alabok sa kalsada ng Bicol ay tila sumasayaw sa ilalim ng matinding sikat ng araw, bumabalot sa makintab at itim na sasakyan ni Leonard. Pagbaba niya ng sasakyan, agad siyang sinalubong ng malapot na init at ang amoy ng tuyong dumi ng hayop at alat ng dagat. Mga amoy na pilit niyang kinalimutan sa loob ng 5 taon. Nanay, tignan mo. Ang ganda ng kotse. Isang maliit na bata, si Noel, ang patakbong lumapit sa kanya. Ang bata ay walang suot na tsinelas, ang kanyang balat ay sunog sa araw, at ang kanyang sando ay may mga mantsa ng putik. Ngunit ang kislap sa mga mata nito ay kasing liwanag ng bituin. Bago pa makalapit ang bata, isang mas matandang budoy, si Leo, ang humabol at humawak sa balikat ng kanyang nakababatang kapatid. Noel, huwag kang lalapit dyan. Baka madumihan mo ang kotse ni Sir. Tumigil ang mundo ni Leonard nang marinig ang boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin sa batang nagngangalang Leo. Pakiramdam niya ay may isang malakas na boltahe ng kuryente ang dumaan sa kanyang buong katawan. Ang hugis ng mukha, ang makakapal na kilay, at higit sa lahat, ang mga mata ng bata. Iyon ay parang nakatingin siya sa isang salamin ng sarili niyang kabataan. Bata. Ang boses ni Leonard ay napaos. Halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Napatitig din si Leo sa kanya. Walang takot sa mga mata ng bata. Tanging kuryosidad. Napansin ni Leonard na ang tsinelas ni Leo ay putol na ang strap. Pilit na lamang itong isinusuo. Ot ng bata habang pasan-pasan ang isang maliit na basket ng mga huling isda. Nakalimutan ni Leonard ang kanyang katayuan. Nakalimutan niya ang kanyang mamahaling tuxedo at ang mga bodyguard na nakapaligid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa gitna ng maalikabok na kalsada. Hinayaan ang kanyang mamahaling tela na sumayad sa lupa. Kinuha niya ang paang may putol na tsinelas ni Leo. Gamit ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga bilyon-bilyong kontrata. Dahan-dahan niyang inayos ang strap ng tsinelas ng bata. Pilit itong isinusuksok para pansamantalang magamit. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Leonard. Ang kanyang boses ay nanginginig sa isang emosyong hindi niya mapangalanan. Leo po, sir. Sagot ng bata. Ang boses ay matatag. Salamat po sa pag-ayos, pero kaya ko naman po ito.
Sa sandaling iyon, naramdaman ni Leonard ang isang uri ng koneksyon na mas matindi pa sa anumang naramdaman niya kay Evet. Ang amoy ng bata, amoy pawis, amoy dagat, at amoy ng isang kahirapang pilit nilalabanan ay tila sumusugat sa kanyang puso. Bakit ganito ang nararamdaman niya? Bakit parang kilala niya ang batang ito? Leo, Noel, pumarito kayo. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses na nagmula sa likuran ng mga nakasampay na labada. Dahan-dahang tumayo si Leonard. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Sa pagitan ng mga puting kumot na sumasayaw sa hangin, lumitaw ang isang babae. Hindi na ito ang kamilang maamo at laging nakayuko. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay may mga matang puno ng apoy. Ang buhok ay nakapusod ng mahigpit at ang kanyang balat ay naging kayumanggina dahil sa paggawa. Ngunit kahit anong hirap ang pinagdaanan nito, ang kanyang kagandahan ay naging mas matapang, mas matalim. Nabitawan ni Camila ang palangganang hawak niya. Ang tubig ay tumalsik sa lupa. Lumilikha ng putik sa paligid ng kanyang mga paa. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga kumot na kanyang nilalabhan. Leonard. Bulong niya, ang pangalan ay tila isang sumpa na lumabas sa kanyang labi. Nakatayo ang dalawa sa gitna ng kalsada. Pinaghihiwalay ng 5 taon ng galit, kasinungalingan, at 3 buhay na hindi kailanman nalaman ng lalaki. Ang mga bata ay nagtatakang nakatingin sa kanilang ina at sa estrangherong nakasuit na ngayon ay punong-puno ng alikabok ang tuhod. Camila, sila ba? Sila ba ang mga anak ko? Ang tanong ni Leonard ay tila isang pagsusumamo. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Camila sa harap ng kanyang mga anak. Wala kang anak dito, Leonard. Ang boses ni Camila ay kasing lamig ng bakal. Ang nakikita mo ay mga anak ko. Akin lang. Umalis ka na bago ko malimutan na may mga bata rito at masaktan kita. Ang ihip ng hangin sa baybayin ay nagdala ng amoy ng lansa at tuyong damo. Ngunit sa gitna ng pilapil, ang tanging nararamdaman ni Camila ay ang nakakasakal na presensya ni Leonard. Nakatayo ang lalaki. Ang anino nito ay mahaba at tila pilit na lumalamon sa liit ng kanyang mga anak. Ang bawat tibok ng puso ni Camila ay parang tunog ng batingaw na nagbababala ng panganib. Camila, huwag tayong maglokohan. Ang boses ni Leonard ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa halo-halong gulat at pananabik. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa mga bata. Hindi kailangan ng DNA test para makita ang katotohanan. Leo, Noel, at itong batang babaeng ito. Tumingin si Leonard kay Mia, ang nag-iisang babae sa 3 na ngayon ay nakakapit sa binti ng kanyang ina. Ang bata ay may mga matang kasing talim ng kay Camila. Ngunit ang hugis ng ilong at labi ay hiram sa lalaking nasa harap nila. Sila ang mga anak ko, hindi ba? Halos pabulong na tanong ni Leonard. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas para hawakan ang pisngi ni Mia. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Leonard, mabilis na tinampal ni Camila ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama ng kanilang balat ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ni Camila noon sa Maynila. Huwag mong dumiha ang mga anak ko ng mga kamay mong sanay sa pandaraya, Leonard. Sigaw ni Camila. Ang kanyang boses ay hindi na galing sa lalamunan, kundi galing sa kailaliman ng kanyang 5 taong paghihirap. 5 years! 5 taon akong naglaba, nagkopra, at nagtiis ng gutom para lang may maipakain sa kanila. Nasaan ka noon? Naalala ko na. Busy ka sa pagpapakasal sa babaeng mayaman. Busy ka sa pagbuo ng buhay na akala mo ay perpekto. Hindi ko alam, Camila. Akala ko. Sabi ni Evet. Pilit na nagpapaliwanag si Leonard. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. You chose to believe her because it was easier. Putol ni Camila sa kanyang sasabihin. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan ng isang mayamang tagapagmana kaysa sa katotohanan ng isang katulong. Now, leave.
My children don't have a father. Ang ama nila ay matagal nang namatay sa gabing pinalayas mo ako sa ulan. Humarap si Camila sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay agad na lumambot. Leo, dalhin mo ang mga kapatid mo sa loob. Ngayon na. Sumunod ang mga bata. Bagamat lilingon-lingon pa si Leo kay Leonard, ang batang isip nito ay puno ng mga tanong na hindi pa kayang sagutin ng pagkakataon. Nang masiguro ni Camila na nasa loob na ang mga bata, muli niyang hinarap si Leonard. Kung iniisip mong gagamitin mo ang pera mo para kunin sila, nagkakamali ka. Banta ni Camila, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. I am not the same girl you played with in Manila. Lalaban ako, Leonard. Kahit itaya ko ang huling patak ng dugo ko, hindi mo sila mahahawakan. Pumasok si Camila sa loob ng kanilang dampa at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Leonard sa labas. Nakatayo sa ilalim ng tirik na araw. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lubog sa putik. Sa kabilang dako, sa loob ng itim na sasakyan, na nakaparada hindi kalayuan, isang lalaking naka-shades ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang cellphone. Sa kabilang linya, sa loob ng isang malamig na kwarto sa Manila, naririnig ang mabilis na paghinga ni Yvette. So it's true, bulong ni Yvette. Ang kanyang boses ay puno ng poot. The bitch actually had triplets at balak pa ni Leonard na maging bayani. Kinuha ni Yvette ang isang luma at maduming notebook mula sa kanyang bag, isang lihim na record ng lahat ng kanyang mga manipulasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hindi ninyo ako matatalo. Kung kailangang gawin kong miserable ang buhay ng mga batang yan para lang hindi sila makuha ni Leonard, gagawin ko. Let's see how much a mother can sacrifice when her children are at stake. Isang oras matapos umalis si Leonard, isang puting sobre ang natagpuan ni Camila na nakaipit sa kanilang kawayang bakod. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit sa loob nito ay may isang litrato. Isang litrato ng kanyang 3 anak habang papunta sa paaralan kaninang umaga, na may nakasulat na pulang tinta sa likod. Napakagandang mga bata. Sayang naman kung bigla silang mawawala dahil sa katigasan ng ulo ng kanilang ina. Nabitawan ni Camila ang papel. Ang hangin ay tila naging kasing lamig ng yelo. Ang kanyang katahimikan ay nabasag ng isang tahimik na panalangin na puno ng takot. Ang amoy ng antiseptic at lumang folder sa loob ng archive room ng ospital ay tila sumasakal kay Leonard. Hindi siya mapakali. Ang mga kamay niya ay malamig habang binubuklat ang mga dokumentong 5 taon na niyang hindi binubuksan. Sa kanyang isip, naririnig pa rin niya ang boses ni Yvette noong gabing iyon. Ang mga hagulgol nito, ang pagsasabing nawala ang kanilang anak dahil sa sama ng loob kay Camila. Ngunit nang makita niya ang orihinal na medical record, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang record ng pagbubuntis, walang record ng selyadong matris. Ang tanging nakasulat ay isang serye ng mga pekeng laboratory results na binayaran ng isang malaking halaga sa ilalim ng pangalan ni Yvette. Ang lahat ay isang detalyadong kalesa ng kasinungalingan. Ang anak na ipinagluluksa ni Leonard sa loob ng 5 taon ay hindi kailanman umiral. Niloko mo ako. Bulong ni Leonard. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Buong buhay ko, pinaniwala mo akong may kasalanan ako. Dali-dali siyang bumalik sa kanilang penthouse sa Manila. Pagpasok niya, ang amoy ng mamahaling kandila na may halimuyak ng jasmine ay sumalubong sa kanya. Ang paboritong amoy ni Yvette. Nakita niya ang asawa na nakaupo sa sofa, payapang nagbabasa ng magazine habang humihigop ng wine. Ang kanyang suot ay isang puting silk gown, mukhang isang inosenteng anghel sa gitna ng karangyaan. Sweetheart, you're home early, nakangiting sabi ni Yvette, hindi man lang napapansin ang dilim sa mukha ng asawa. In-order ko na yung steak na gusto mo para sa dinner natin mamaya. Hindi sumagot si Leonard. Sa halip, inihagis niya ang folder sa ibabaw ng glass table.
Ang mga papel ay nagkalat, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta. Ano ito, Leonard? Alam mo namang ayaw ko ng kalat sa sala. Reklamo ni Yvette, ngunit nang makita niya ang header ng ospital, napatigil siya. Ang kanyang muka ay biglang nawalan ng kulay, tila isang estatwa ng yelo na nagsisimulang matunaw. Basahin mo, Yvette. Basahin mo ang bawat salita. Ang boses ni Leonard ay mababa, ngunit puno ng panganib. Sino ang binayaran mo para gumawa ng mga pekeng records na yan? Saan napunta ang perang ibinigay ko para sa hospital bills mo noon? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Yvette. Ang kanyang inosenteng muka ay napalitan ng isang mapait na ngiti. Leonard, ginawa ko lang yan dahil mahal kita. Alam kong iiwan mo ako para sa babaeng yan kung hindi ko gagawin yun. I was just protecting our family. Family? You destroyed a family, Yvette! Sigaw ni Leonard. Ang kanyang galit ay hindi na mapigilan. Pinalayas ko ang babaeng nagdadala ng mga tunay kong anak dahil sa drama mo. Hinayaan ko silang maghirap sa probinsya habang ikaw nagpapakasa sa yaman ko gamit ang isang kasinungalingan. Utang na loob mo sa akin kung nasaan ka ngayon, Leonard. Bulyaw ni Yvette. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng lason. Ang tatay ko ang nagbigay sa iyo ng puhunan. Kung wala ako, isa ka lang hamak na empleyado. So what kung nagsinungaling ako? I saved your reputation. You didn't save anything. You just made me a monster katulad mo. Sabi ni Leonard, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Gusto mo ng yaman? Sige, kunin mo lahat. Pero tapos na tayo. Maghanda ka na ng mga abogado mo dahil hinding-hindi ko hahayaang madamay ang mga anak ko sa isang demonyong katulad mo. Tumalikod si Leonard para umalis. Ngunit bago siya makalabas, tumawa ng malakas si Yvette. Isang tawang nakakapangilabot. You think it's that easy? Think again, Leonard. Nakita mo na ba ang balita sa Bicol? May sunog na nagaganap sa lugar ni Camila ngayon. I wonder, nakalabas kaya ang mga triplets mo bago lamunin ng apoy ang dampa nila? Nanigas ang buong katawan ni Leonard. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba. Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng penthouse habang naririnig ang halakhak ni Yvette na umaalingaw-ngaw sa malawak at malamig na pasilyo. Samantala, sa Bicol, ang madilim na langit ay nababalot ng kulay kahel. Ang init ng apoy ay nagsisimulang sumunog sa tuyong kawayan ng dampa ni Camila. Ang langit ng Bicol na dati ay payapa at puno ng bituin ay naging kulay dugo. Ang init na nagmumula sa nasusunog na dampa ay tila humihigop sa lahat ng hangin sa paligid. Ang bawat piraso ng tuyong kawayan ay dahan-dahang nagiging abo, naglalabas ng mga kislap na parang mga nanunudyong alitaptap sa dilim. Leo, Mia Noal. Ang sigaw ni Camila ay halos mapunit ang kanyang lalamunan. Hindi niya inintindi ang usok na pumapasok sa kanyang baga o ang apoy na humahaplos sa kanyang mga braso. Gamit ang isang basang kumot, pumasok siya sa loob ng naglalagablab na bahay. Nakita niya ang tatlong bata na nagkakayakap sa sulok. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, ngunit walang boses na lumalabas sa kanilang mga labi dahil sa tindi ng usok. Sa isang hindi maipaliwanag na lakas, binuhat ni Camila sina Mia at Noel habang hinihila si Leo palabas. Nang makatapak sila sa malamig na lupa ng bakuran, gumuho ang buong bubong ng kanilang dampa. Wala na ang kanilang tirahan, wala na ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa gitna ng trahedyang iyon, isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kalsada. Bumaba si Yvette, nakasuot ng isang mamahaling itim na coat at tila hindi man lang tinatablan ng dumi at abo sa paligid. Tumingin siya sa nasusunog na bahay, pagkatapos ay kay Camila na ngayon ay itim ang mukha sa uling at sugatan ng mga kamay. Such a pity, sabi ni Yvette. Ang boses niya ay malambing pa rin, ngunit puno ng pangungutya. Sabi ko naman sa'yo, Camila, trash belongs in the incinerator. Look at you now. Walang bahay, walang pera,
At ang mga anak mo, mukhang mga batang lansangan na amoy usok. Dahan-dahang tumayo si Camila. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay agad na natuyo dahil sa init ng galit. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi siya yumuko. Pinagtangkaan mo ang buhay ng mga anak ko, bulong ni Camila. Ang boses niya ay mababa, ngunit sapat na para magpabago ng ihip ng hangin. And so what? Sino ang maniniwala sa isang labandera? Tumawa si Yvette habang kinukuha ang kanyang cellphone. I can pay everyone here to say na ikaw ang nagpabaya sa kalan mo. Bago pa matapos ni Yvette ang kanyang sasabihin, isang mabilis na paggalaw ang ginawa ni Camila. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Yvette. Isang sampal na naglalaman ng lahat ng hirap ng paglalabada, lahat ng puyat sa pag-aalaga ng may sakit na mga anak, at lahat ng hapdi ng pagtatraidor. Napaatras si Yvette. Ang kanyang mamahaling shades ay nahulog sa putikan. You dared to touch me? Hindi lang yan ang gagawin ko, sabi ni Camila habang dinuduro ang babae. 5 years ago, pinatulan ko ang katahimikan dahil sa hiya. Pero ngayong mga anak ko na ang ginalaw mo, wala na akong pakialam sa hiya. I will drag you down to the mud where you belong, Yvette. You have the money, but I have the truth. At ang katotohanan yon ang susunog sa iyo ng buhay, mas matindi pa sa apoy na ginawa mo rito. Eksaktong sandaling iyon, dumating ang sasakyan ni Leonard. Huminto ito ng padaskol, nagbubuga ng alikabok sa paligid. Bumaba si Leonard, ang kanyang tuksido ay gusot-gusot at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nakita niya ang nasusunog na bahay, ang sugatang si Camila, at ang mga anak niyang nakayakap sa isa't isa. Tumingin si Leonard kay Yvette na hawak-hawak ang namumula niyang pisngi. I heard everything, Yvette. Everything. Lumingon si Leonard kay Camila. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa para sa kapatawaran. Ngunit si Camila ay tumalikod at niyakap ang kanyang mga anak. Ang init ng apoy sa likuran nila ay tila naging simbolo ng kanyang bagong simula. Isang simula kung saan hindi na siya ang biktima, kundi ang nag-iisang reyna ng kanyang sariling buhay. Dadalin ko ang mga bata sa ospital, sabi ni Camila kay Leonard, nang hindi man lang ito tinatapunan ng tingin. At pagkatapos nito, asahan mo ang demanda, Leonard. Hindi para sa akin, kundi para sa mga batang muntik mo nang patayin dahil sa pagpili mo sa maling tao. Ang loob ng silid ng korte ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba ang bawat hininga ay binibilang. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit hindi nito kayang palamigin ang tensyon na namamayani sa pagitan ng mga taong naroroon. Ang amoy ng lumang papel, tinta, at ang matapang na amoy ng wax sa sahig ay tila nagpapabigat sa bawat segundo ng paghihintay. Nakatayo si Yvette sa tapat ng hukom. Suot ang kanyang pinakamahal na puting terno. Sinusubukang panatilihin ang kanyang maskara ng pagiging inosente. Ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay hindi mapigilan ang panginginig. Sa unang pagkakataon, ang kanyang yaman ay walang silbi, ang kanyang mga abogado ay nakayuko, hindi makatingin sa mga ebidensyang nakalatag sa harap ng lahat. Based on the medical records from 5 years ago and the sworn statement of the man caught in the arson site, the court finds sufficient evidence to proceed with the charges of multiple frustrated murder and falsification of public documents. Ang boses ng hukom ay matatag. Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng dangal ni Yvette. Isang mahinang bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Ang mga reporter na dati ay puring-puri ang kagandahan at kabutihan ni Yvette ay mabilis na naglabas ng kanilang mga kamera. Ang bawat flash ng liwanag ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ng babaeng takot na mapahiya sa harap ng mundo. Leonard, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa akin, bulong ni Yvette
habang nakatingin sa asawang hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. I did it for us. Ang utang na loob mo sa pamilya ko, hindi mo ba naaalala? Tumayo si Leonard, ang kanyang muka ay kasing lamig ng marmol. Ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, Eve, hindi ng mga buhay na muntik nang mawala. You didn't do it for us. You did it for your own ego. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng korte. Pumasok si Camila. Hindi siya nakagown, hindi siya nakasuot ng alahas. Suot niya ang isang simpleng barot saya na gawa sa katutubong tela. Maayos ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay malinis at payapa. Sa likuran niya, ang kanyang 3 anak ay nakahawak sa kanyang kamay. Malinis at maayos na ang kalagayan. Nang dumaan si Camila sa tabi ni Yvette, tumigil siya sandali. Hindi siya bumulyaw, hindi siya nagmura. Tumingin lang siya sa mga mata ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang yaman ay nauubos, Yvette. Ang kagandahan ay kumukupas. Mahinang sabi ni Camila, sapat na para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Pero ang pagiging ina, ang pagmamahal na tapat, yan ang kayamanang hinding-hindi mo mauunawaan. Ang kahihiyang nararamdaman mo ngayon ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mong mga anino. Inilabas ng mga pulis ang mga posas. Ang tunog ng bakal na naglalapat ay tila isang hatol ng tadhana. Napasigaw si Yvette, pilit na kumakawala. Ang kanyang buhok ay nagkagulo at ang kanyang muka ay naging kasing pangit ng kanyang mga balak. Ang hiya na laging iniiwasan ng mga Pilipino ay tuluyan ng lumamon sa kanya habang kinakaladkad siya palabas ng korte sa harap ng lahat ng kakilala niya sa mataas na lipunan. Paglabas ng korte, sinalubong ni Leonard si Camila. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha, ngunit may isang malaking pader pa rin sa pagitan nila. Camila, alam kong hindi sapat ang kahit anong salita, sabi ni Leonard. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama sa kanila. Kung hahayaan mo ako. Tumingin si Camila sa kanyang 3 anak na masayang pinapanood ang mga ibon sa labas ng korte. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Leonard. Hindi ko ipagkakait ang ama sa kanila. Leonard, dahil hindi ako katulad ninyo, sagot ni Camila. Pero huwag mong isipin na ang pagtanggap ko sa iyo bilang ama nila ay nangangahulugang babalik ako sa iyo. Ang Camilang nakilala mo noon ay namatay na sa ulan. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay natuto ng tumayo sa sarili niyang mga paa. Tinalikuran ni Camila si Leonard at naglakad palayo kasama ang kanyang mga anak. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Tila ba ang bawat dumi ng nakaraan ay tuluyan ng nahugasan ng ulan ng katarungan. Ang amoy ng bagong aning palay ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng sampagita na nakatanim sa paligid ng bagong bahay ni Camila. Hindi ito isang mansyon, ngunit ito ay isang matibay na bahay na yari sa semento at matigas na kahoy, may malawak na beranda kung saan matatanaw ang dulo ng langit na tila dinidiligan ng ginto ng papalubog na araw. Wala na ang mga bakas ng uling sa mukha ni Camila. Ang kanyang mga mata ay wala na ring bahid ng takot o galit. Sa halip, may isang uri ng liwanag doon na tanging ang mga babaeng nagtagumpay sa sariling laban ang nakakaunawa. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit na negosyo ng organic farm, pinagmamasdan ang mga manggagawang tinutulungan din niyang makabangon mula sa hirap. Nanay, tignan mo, ang tataas na ng mga marka namin. Tumakbo ang 3 bata patungo sa kanya. Sina Leo, Mia at Noel ay nakasuot ng malilinis na uniforme ng paaralan. Ang kanilang mga tawa ay tila mga musika na pumupuno sa bawat sulok ng lupain. Wala na ang mga putol na tsinelas. Ang kanilang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa sa sarili. Sa malayo, isang lalaki ang dahan-dahang lumalapit. Si Leonard. Hindi na siya ang aroganteng negosyante na may suot na mamahaling tuxedo. Ngayon, suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong, may dalang mga bagong libro at gamit sa paaralan para sa mga bata.
Sa loob ng 3 taon, nanatili siya sa gilid, naghihintay, nagpapatunay na ang kanyang pagsisisi ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi siya pilit na pumasok sa buhay ni Camila. Hinayaan niya itong muling mamukadkad sa sarili nitong panahon. Kumusta ang mga bata? Tanong ni Leonard nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay may paggalang at takot na baka makasira sa kapayapaang tinatamasa ng babae. Maayos sila, Leonard. Salamat sa mga libro, sagot ni Camila. May ngiti sa kanyang mga labi, isang nangiting hindi napilit. Gusto mo bang sumabay sa amin sa hapunan? Nagluto si Nanay Rosa ng paborito mong laing. Nagliwanag ang mukha ni Leonard. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin niya para muling makuha ang tiwala ni Camila bilang katuwang sa buhay, ngunit ang paanyayang yon ay sapat na. Isang pagkakataon para sa isang bagong simula na binuo hindi sa ibabaw ng kasinungalingan, kundi sa pundasyon ng katotohanan. Habang naglalakad sila patungo sa bahay, sumagi sa isip ni Camila ang balita tungkol kay Evette. Ang babaeng iyon ay nananatili pa rin sa likod ng rehas, nawalan ng yaman at mas masahol pa, nawalan ng bait dahil sa tindi ng puot na hindi niya binitawan. Ang hiya na pilit niyang itinago noon ay naging anino na habang buhay na susunod sa kanya sa dilim. Ngunit para kay Camila, ang anino ng nakaraan ay natunaw na sa ilalim ng init ng araw sa probinsya. Dahan-dahang hinawakan ni Camila ang kamay ni Mia habang ang kabilang kamay niya ay humahaplos sa ulo ni Leo. Tiningnan niya ang langit na ngayon ay puno ng kulay ube at rosas. Napagtanto niya na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa nagkasala, kundi ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa gapos ng kahapon. Ang bawat hirap, bawat luhang pumatak sa putikan, at bawat gabing gutom ay naging pataba sa lupang kinatatayuan niya ngayon. Ang mga bulaklak sa pilapil ay hindi lang basta namukadkad. Sila ay nananatiling matatag sa gitna ng anumang bagyo. Dahil sa huli, ang pag-ibig na tunay ay parang lupang pinaghirapan. Gaano man ito madumihan o mayurakan, kapag inalagaan ng tapat na puso, muli at muling magbubunga ng isang buhay na mas matamis pa sa kahit anong pangarap.